Awit 37 verse 25. Naging bata ako at ngayoy ako'y matanda na, subalit hindi ko pa nakita na pinabayaan ng Diyos ang mga matuwid o nakitang namalimos ng tinapay ang kanilang mga anak. Sa umagang ito, let's talk about the God of more than enough o ang Diyos ng kasapatan. Naranasan mo na ba ang kasapatan ng Diyos sa buhay mo? Naranasan mo na ba na tinugon ng Diyos ang iyong mga panalangin? Masasabi mo rin ba na naging bata ako at ngayoy may edad na, subalit kahit kailan hindi ko naranasan na pinabayaan ako ng Diyos, na pinagkulang ako ng Diyos? Kung ikaw ay nasa gitna ng kakulangan, kung ikaw ay dumaranas ng kahirapan, 3 bagay lang, kaibigan, ang dapat mong gawin. Unang-una, ask. Humingi ka sa Diyos. Sabi mo sa Kanya ang lahat ng pangangailangan mo. Sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 7:11, kung tayo nga na masasama, alam natin na magbigay ng mabubuting bagay sa ating mga anak, gaano pa kaya ang ating Ama na nasa langit na hindi niya kayang magbigay sa mga taong humihingi sa Kanya? Kaya kaibigan, ano ba ang mga bagay na kulang sa iyo? Ano ba ang iniiyak mo sa Diyos? Katulad ka ba ng babaeng balo nung panahon ni Propeta Elijah? Ang babaeng balo na ito umiiyak sa Diyos, naninikluhod sa Diyos, namumroblema dahil kumakalam ang kanilang mga sikmura. Walang pagkain para sa kanyang anak. Ikaw ba ay nasa tagtuyot ng buhay mo? Ikaw ba ay isang ama na nawalan ng trabaho, na mamroblema kung paano sasabihin sa iyong misis? Ikaw ba ay isang nanay na mamroblema dahil walang pambayad sa Meralco, walang pamasahe o pambaon ang anak mo? Ask the Father. Humingi ka sa Ama para sa kanyang provision. Humingi ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya. Pangalawa, ipaalam mo sa Kanya kung ano ang pangangailangan mo. Sabi nga ni Apostol Pablo, Philippians 4:6, do not be anxious, huwag ka raw mabagabag, huwag kang mag-alala. Sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at paghingi na may pasasalamat, ipakita mo sa Diyos, ibigay mo sa Diyos, ihingin mo sa Diyos ang iyong kahilingan. Hindi mo pa natatanggap ang tugon ng Diyos sa panalangin mo, ipagpasalamat mo na. Noong 2012, nung nagpasya kaming mag-asawa na muling bumalik sa Pilipinas upang tugunin ang pagkatawag ng Diyos bilang mga misyonero, dito namin nakita, dito namin naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pinadala namin yung mga natira naming mga gamit sa isang malaking container dito sa Pilipinas. Nagkaroon kami ng malaking problema dahil inilagay ng shipper ang pangalan ng kapatid ko bilang may-ari ng container. Ayaw ibigay sa amin ang aming container at kailangan magbayad kami ng napakalaking halagang pera. Nanalangin kami ng asawa ko sa Diyos at nagkaroon ako ng katanungan. Sabi ko, Lord, akala ko ba gusto mo kami rito sa Pilipinas upang maglingkod sa iyo? Bakit? Ang daming problema. Bakit ayaw nilang ibigay ang aming container, ang aming mga gamit? At kailangan kami magbayad ng malaking halaga. Nung madaling araw na yun, hindi ako nakatulog. Nanalangin ako, umiyak ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, magpadala ka ng anghel mo na tutulong sa amin. Dahil wala kaming pera para kunin ang container na yun. Nagpunta kami ng asawa ko maaga pa lang doon sa port. Pagdating namin sa port, biglang may babae na tumawag sa asawa ko at sabi niya, ano ang maitutulong ko sa inyo? Nang malaman niya ang aming problema, sabi niya, umupo kayo at ako ang bahala sa inyo. Sabi niya, ako ay pinadala ng Diyos para tulungan kayo. Doon ko nakita ang kalakihan ng Diyos. At sabi ng babae at ang kanyang boss, magkano ang kaya ninyong ibayad? Nung time na yon, sabi namin ng asawa ko, ang pera lang namin ay 12,000 pesos. Ito lang ang aming support buwan-buwan.
At sabi ng babae, bumalik kayo mamayang alauna at makukuha niyo na ang inyong container. Umiyak kami ng asawa ko at nagpasalamat kami ng husto. Nung time na yun, wala kaming pera, wala kaming 12,000. Sinabi ko sa asawa ko, message natin ang mami mo para alam niya kung anong nangyayari. Habang nagtatype ako ng email para sa mother-in-law ko, biglang nagsa ng message sa akin yung treasurer namin sa USA. Sabi niya, kumusta kayo? Nakuha niyo ba ang iyong container? Sinabi ko sa kanya ang lahat. At pagkatapos sabi niya, huwag kayong mag-alala. Magpapadala kami ng pera at makukuha niyo na ang container niyo. God works in a mysterious way. Doon ko nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng mga tao sa paligid namin nagtataka kung paano namin nakuha ang container na ang babayaran lang namin ay 12,000. At ang taong tumutulong sa amin nagtaka bakit daw ang bait-bait ng babae na yun sa amin dahil ang babae raw yun ay masungit. At doon namin nalaman na yung babaeng yun na tumulong sa amin ay isang Kristiyano pala. At sinabi niya sa amin na gusto niya nang umalis sa lugar na yun. Ngunit ang sabi ng Diyos sa kanya, manatili ka dito sapagkat pinadala kita upang tulungan ang mga Kristiyano na may problema sa mga container. Doon ko nakita na walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Kanya. Kaya kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo, gusto kong palakasin ang kalooban mo. Kung ikaw man ay nasa isang sitwasyon na para bang imposible, na para bang ang hirap makalabas, na wala kang kakayahang magbayad, magtiwala ka sa Diyos. Kung nagawa ng Diyos sa amin na mag-provide ng mga tao para tulungan kami, God can do the same thing for you. Basta ilagay mo sa Kanya ang iyong pagtitiwala. Unang-una, ask the Father. Humingi ka sa Ama. At pangalawa, idulog mo ito nang may pasasalamat sa Kanya. Hirap na hirap kami ng asawa ko. Bilang missionary, nagre-rely lang kami, umaasa kami sa mga support ng aming pamilya, kaibigan. Nagkaroon kami ng matinding pagsubok, nagkaroon ng sakit. Ang anak kong babae, kami ng asawa ko may sakit. Wala kaming pagkain. Umiiyak ako sa Panginoon. Tinatanong ko siya, Lord, ito ba ang gantimpala ng pagsunod namin sa iyo? Iniwan namin ang Amerika para sumunod sa iyo. Tinawag mo kami at sinabi mo maglingkod sa iyo. Sabi ko, Lord, anong gagawin namin? Ang pera ko lang, nahawa ko 500 pesos. At sabi ko, Lord, anong magagawa ng 500 pesos? Saan aabutin ang 500 pesos ang mahal ng bilihin? Bayaran ko pa ang renta, kuryente, tubig. At ang natitira sa amin, buwan-buwan, 500 pesos. Umiiyak ako sa Panginoon. Araw-araw, ang kinakain lang namin, noodles at tinadagdagan ko lang ng maraming tubig. Umiiyak ako sa Panginoon. Nagpray kami ng asawa ko. Sabi namin, Lord, magpadala ka ng raven. Magpadala ka ng uwak katulad ng ginawa mo kay Elijah. Pagkatapos naming manalangin ng asawa ko, pumunta na kami sa higaan at natulog kami nang hindi kumakain. Maya-maya, 30 minutes, may kumakatok sa aming pintuan. Sabi, tao po, pagbukas namin ng pinto, nagulat kami, nakita namin ang aming kaibigang pastor, kasama ang kanyang asawa at church leader, pati anak namin na si Jeremiah. Sabi ng asawa ng pastor, nangusap ang Diyos sa akin na dalhin ang pagkain ito sa inyo. Hindi ako pinapatahimik ng Diyos hanggat hindi ko nadadala ang pagkain ito sa inyo. Nagkatinginan kami ng asawa ko at nang umalis ang pastor, umiyak kami mag-asawa sa kabutihan ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kasapatan. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Naranasan ko sa mahabang panahon ng paglilingkod ko sa Diyos kung paano siya kumatugon, kung paano siya gumamit ng mga tao para ibigay ang aming pangangailangan. Kaya kaibigan, gusto kitang palakasin. Maaring sa mga sandaling ito, nagugutom ka, umiiyak ka, wala kang pagkain, walang laman ang kaban mo, walang laman ang lagayan ng bigas mo, walang laman ang refrigerator mo, walang laman ang pitaka mo. Ang Diyos na tinatawagan mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos ng kasapatan. Walang imposible sa Kanya, walang mahirap sa Kanya, walang malaki sa Kanya, at higit sa lahat, walang mahirap para sa Kanya. Kaya anuman ang pinagdaraanan mo ngayon,
Ano man ang iniiyak mo ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, nakikita ka ng Diyos, naririnig ka ng Diyos, at hindi ka pababayaan ng Diyos. Sapagkat ang aking Diyos na pinaglilingkuran at ang iyong Diyos na tinatawagan, He is a God of more than enough. Walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya.